Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po'y sumasapit sa inyo ng live ngayong araw pong ito sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang petsa po natin ngayon ay November 8, 2020. At ngayon po ang ating pinakahuling paksa dito sa ating tinatalakay na The Seven Churches of the Book of Revelation. Ang ating hong pinakahuling paksa ang Iglesia sa Laodicea. Yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Samahan niyo po kami sa buong oras ng aming hong programa. Kasama ko rin po as always ang aking pong technical, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. At ganoon din po kayong mga followers, amin pong patuloy na pinasasalamatan na lagi kayong nakaantabay. At handa rin pong ibahagi, i-share yung mga video po natin hong ginagawa sa atin ng programa para mapaabutan po yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapatiran sa napakahalagang aspeto ng pag-uusap sa mga kaganapan sa huling mga araw na ito. So ngayon po, bago tayo lubusan dumako doon, patuloy kong ipinapa-announce o ina-announce, ipinapabatido sa lahat ng mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute Season 4 na mag-ready na po kayo, lalo na yung ating first batch, unang 8 na akin hong i-one-on-one para po doon sa evaluation ng atin hong mga subject na itinuro po sa inyo, yung lesson 1 up to 3. So mag-ready na po yung mga naka-line up sa first batch, ganun din sa second batch. At yung iba ho, na hindi pa nagpa-line up, hindi ko ho alam kung anong dahilan. Yung iba naman nagsabi, wala naman problema, lalo na dun sa iba ng mga kapatid na estudyante natin na affected ng bagyo yung kanila pong internet connection. So yun po ay binibigyan natin ng, kumbaga ay inuunawa natin yon. So yung ibang nagpapasabi kung anong mga dahilan, inuunawa din ho natin yon. Pero doon po sa ibang mga estudyante na hindi ko ho nakikita doon, at baka isipin nyo, papasok lang ho kayo sa classroom sa panahon ng atin hong lecture o sisilip lang kayo doon, abay hindi pwede ho yun. Kasama sa grades ho natin yung lagi kayo nandoon sa classroom para tingnan po ninyo yung mga announcement po doon. Kasi sa nasa 100 nating mga estudyante, halos ang pumapasok doon, 20. So, nasa 20% ang average. So, nasaan po yung 80%, ha? So, pinapa-announce natin. Kasi dito po sa one-on-one na atin hong gagawing, kumbaga ito ay grading system ko, hindi ho ako magbibigay muna ng susunod na lesson hanggat hindi po kayo, kumbaga, ma-one-on-one natin. Yun po yung pamamaraan natin na inaabot ko po kayo kasi ito ay online. So hindi po ito kagaya ng ginagawa ko na nakikita ko harap-harapan yung aking mga estudyante, kaya alam ko kung sino yung nakakasunod, alam ko kung sino yung hindi. Kaya nga ating gagawin, kahit sa via Zoom, magwa-one-on-one po ako para sigurado ako na yung mga estudyanteng ito ay natututo. Kasi ito po ay salita ng Diyos na gusto din ng Panginoon na kayo'y magamit bilang kasangkapan para yung maintindihan nyo rito, ipaparating din ninyo po sa lahat ng atin hong mga kapatiran, sa lahat ng ating mga kaibigan. So yun po yung purpose natin kung gusto ko na makita na nasusundan po ninyo. At wala naman hong problema kung sakaling medyo hindi nyo nasusundan dahil ako po ay naniniwala na may kanya-kanyang talento ang bawat isa. So ang importante, since pumasok kayo dito, so meron po tayong mga patakaran na dapat nating sundin. Ito po ay buong taon na atin hong pag-aaral. So huwag hong matitake for granted po ninyo yung 80% na yun na nag-enroll at nandoon naman sa pag nagmi-meeting ho tayo. Pero yung regular nating meeting, regular talaga yon, no? Unless magkakaroon ng problema every fourth Saturday of every month. Alas 7 po ng gabi, doon naman sa ating Google Classroom. Basta itong November 21, 7 p.m., yung first batch, yung unang 8 na akin hong iwa one-on-one. So nakalista na ho yung iba.
Pero may mga kulang pa rin ho doon. Ang dami nga hong kulang. So, pakipaabot na lang, lalo sa group chat natin, Brother Nards, no? Pakipaulit-ulit na, kasi natatabunan yung announcement natin doon sa group chat. Pero, ang mas maganda ho, doon ho kayo laging tumingin. Alam mo naman ninyo, kayo nagpalista, mga estudyante kayo. Doon lagi kayo tumingin, officially, sa ating classroom. Doon ho kayo pumasok, nandun yung mga announcement. Kasi ang nakikita ko lang doon, ulitin ko, nasa 20%. Okay? So, kinakailangan ho, mabuo natin yung mga magpapatala sa one-on-one. Maliban, gaya ng nasabi ko ng una, maliban na merong mga mabigat na dahilan kung bakit hindi nyo magawa yon. Naiintindihan natin yon. Pero kung wala kayong pasabi, bali, siguro, i-hold ko muna ng konti yung susunod nating mga subjects hanggang mabuo kong ma-one-on-one kayo. Kasi hindi ko naman gusto na ituro yung mga dapat na ituro ko na mga mahalagang bagay kung hindi naman kayo pumapasok. Yun po yung gusto kong ipabatid sa inyo. So, sa lahat ng mga attentive na mga estudyante ng Reasons of Faith, kayo na lang ho ang magpaabot ng announcement doon sa 80% na hindi ko nakikita ni nagpapalista. Wala eh. So, ganun no, ipaabot nyo na lang sa kanila. Wala tayong lesson 4 hanggat hindi po tayo dumaan sa one-on-one natin hong pakikipagtalakayan po sa inyo. Yun po. Next, yung ating Spirit of Prophecy series na gagawin natin yan sa second Sabbath this coming Saturday sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Yan po ay buong taon din nating programa. Tinatalakay natin yan yung mga issue na may kinalaman kay Ellen White, Spirit of Prophecy. Of course, ang pinakapundasyon, Bible. So, ganap na 2:30 po yan. At dito sa Reasons of Faith Live, alas 3. Ang Reasons of Faith Live ay alas 3 po. Okay? Ganun din, paki-subscribe sa ating YouTube channel ng Reasons of Faith Media Ministry. Nakikita nyo po sa taas yung pinaka-address yan po. At makikita din po ninyo yan sa Facebook page ng Reasons of Faith, yung pinaka-address na yan. Okay? So, babasahin ko rin ho itong mga ipinapaabot na pagbati ng atin hong mga taga-subaybay, no? Unahin ko si Dr. Maria V. Ornopia. Amen, Bro Melvin. Praise God for the clear explanation of the topic. God continually give us wisdom. Happy Sabbath ROF team. Ito po yung kahapon. Gusto kong magbasa sana ng live. Ito kasi mga nandito. Babasahin ko ha, yung nakikita ko lang dito. Ito yung live na nandito ngayon. Nanunood sila Sister Adelaida Trajano, Brother Eric Carabot, Sister Marilu Ronquillo, may bahay ni Brother Nanding, si Tirina Binen de Vera, yan, sila Marlon Anthony. Ito po yung nakikita ko rito. Akuna Sabundo, yan. Bonjour, Shia Arnaiz, Jaime Rala Bravo, Mark Arce. Yon, yung mga nakita ko dito. So, anyway, tuloy-tuloy ho ang atin ng pagbasa rin ng iba pa rito. Ali, next, galing kay ako si Eileen. Magandang hapon and happy Sabbath ROF and brethren. Panibagong dagdag kaalaman na naman para sa ating lahat. Thank you, Brother Melvin. God bless and more power to your ministry. Amen. Praise God. Galing kay Brother Jaymar Madrigal. Amen po. Salamat po sa mga kaparaanan at pag-abot nyo po sa amin, Brother Melvin. To God be the glory. Yes, tama, Brother Jaymar. Ito po ang pinapatungkol ng ating kapatid na ito sa ROF kasi mga estudyante ko ito, isa sa mga estudyante. Gustong-gusto ko hong maabot kasi online ito eh. Yung ating mga estudyante, para sa hindi nakakaalam, nandyan sila sa North America, sa Australia, sa US, Canada, at dito sa ilang part ng Southeast Asian countries, no? Bukod sa ating bansa. Yan yung mga estudyante ko po. At yan ay gusto kong maabot lahat ng mga yan. Kaya nga ginagawa natin yung one-on-one para makatiyak po ako na talagang natututo sila at yung ibang nahiyang magtanong, pwede makapagtanong kasi one-on-one nga eh. So, lahat ng maisip nating paraan para maabot ko po kayo, aabutin ko po. At ito, lagi kong inuulit-ulit, yung pagtuturo po ng Bible Institute, libre po yan. Walang money involved po dito. Kaya natutuwa nga po yung mga kapatid natin sa abroad, sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Kasi libre ho yan. Wala ho yung bayad kahit 5. Ano ho? Yan po yon. Next, Ali. Galing kay Brother Totoy Hernandez de Jesus. Happy Sabbath everyone. God bless you, Brother Melvin. From Tita Eileen and Tito Al. So, kumusta na po kayo mga kapatid? Naway na ang pagpapala ng Diyos lagi pong sumainyo. Okay?
Galing naman kay G. Silan Ramirez. Happy Sabat po sa lahat. Happy Sabat po, Brad Melvin. Kaya nang nabanggit ko, ito po yung kahapon kasi ito. Okay? Binabasa ko na lang po ito pagka hindi ko kaagad makita yung iba eh. Next. Galing kay Brother Juan Nipomuceno III. Happy Sabat bro Melvin and ROF team and to all who are watching. Mabusog nawa tayo ng lahat ng magagandang aral at mensahe. Praise God, Brother Juan. Next. Galing kay Sister Juanita Lapori Elisan watching from T.S. Cruz, Las Piñas. Kumusta kayo, kapatid? God bless po sa inyo. Okay. So bago tayo magsimula sa atin ng pagtalakay ng pinakahuling paksa sa series na tinatalakay natin sa Revelation, the Seven Churches, tayo po ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, napakabuti po ninyo dahil niloob niyo po na makapagpatuloy ang aming pong programang ito para may paabot ang mga mensahe ninyo sa huling araw na ito bago ang kawakasan ng sanglibutan. Samahan kami, Ama, ng inyong Santong Espiritu upang siyang magbigay ng karunungan sa inyong lingkod na may paabot ang mga mensahe na may kalinawan at patuloy na magamit bilang pag-asang pinanghahawakan ng mga mananampalataya, kapatid man o hindi. Dalangin namin ng pag-asang ito ay patuloy na magtumibay, maging matatag sa kanilang mga puso't isipan upang sila din ay maging epektibong daluyan ng inyong pagpapala bago ang wakas ng sanglibutan. Ama, ipagpatawa din po ninyo ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang lahat ng aming mga kasalanan, upang ang daloy ng katotohanan sa aming puso't isipan ay patuloy naming matanggap at hindi mahadlangan ng anumang karumihan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, ang ating panghuli, ito in the seventh church, the church in Laodicea. Pakilagay, Ali. Yan yun. Ang Laodicea ay tinuturing ding the lukewarm church o malahiningang iglesia. Malahininga. Lukewarm. Dito po sa ating pinag-aralang serye, lagi natin pinapakita yung location, yung geography. Lagay mo, anak, yung geography. Ito po yun. Yung seven churches sa lugar ng Asia Minor. Ito po yung Roman province, no? Roman province po ito. At gaya ng nabanggit nating madalas at alang-alang din naman doon sa mga maaaring bago lang nakapanood, yung iglesia dyan sa Asia Minor, hindi lang 7, no? Marami pong iglesia yan. Iba-iba yan. Itinatag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ginamit ng Panginoon itong 7 dahil una, meron silang mga karanasan o experiences sa kanilang buhay bilang mananampalataya na nakita ng Panginoon na magiging karanasan din ng mga susunod na Kristiyano hanggang sa panahong bago dumating ang ating Panginoon. So yun po yung paulit-ulit nating sinasabi sa leksyon na inyo makikita po rito. Kaya nga nakikita natin mula doon sa isla ng Patmos, ang sulat ay dumating una sa Ephesus, sunod sa Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea yung ngayon. Kahapon, Philadelphia yung ating tinalakay. Doon sa ating mga bagong kapatid o kaibigang nanonood, no, pwede nyo pong balikan yung una para makumpleto po ninyo yung larawan at layunin ng ating Panginoon kung bakit sinadya niyang ipasulat ito. At mayroong mga mahalagang leksyon na gusto ng Diyos na ating matutunan habang naghihintay tayo sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Ngayon, meron tayong ginawang pattern of study. Pakilagay ulit, Ali. Pattern of study. Yung geography, napakahalagang makita natin, yung meaning o kahulugan ng bawat iglesia, yung history o kasaysayan, pictures of Jesus, commendation, reproof, counsel, promise, and then application. Para po ito sa atin. Itong iaangkop natin yung mga leksyong magaganda na ating matututunan na maging kasangkapan para tayo'y maging mabisa ring daluyan ng pagpapala sa ating kapwa. Kasi kung ang ating matututunan dito hanggang dito lang sa isip natin, by theory, wala ring bisa ho yan sa buhay bilang Kristiyanong naghihintay kay Kristo.
Kinakailangan iangkop, makita sa buhay yung mga natututunan nating mabuti at syempre, yung mga hindi mabuting nakita natin ng mga karanasan ng mga iglesyang ito nung una, atin naman of course na layuan. Okay? Ganun yon. So ngayon, sisimulan kong basahin itong may kinalaman sa Laodicea sa Kapitulo 3 ng Apokalipsis, talatang 14. Sunod-sunod ko pong babasahin ang nilalaman ng mga talata. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Verse 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Verse 20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Last verse, 22, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So napansin niyo po yung mga talata mula 14 hanggang 22. Yan po ang pinakahuli na in-address ng ating Panginoon, ang iglesia sa Laodicea. Ngayon, balik tanawan natin yung mga kahulugan ng mga pangalan yun at ng kanilang kapanahunan, lalo na pagdating sa application ng kasaysayan ng mga Kristiyano mula doon sa unang siglo ng sangkakristyanuhan. Paki-flash Ali. Ito pong iglesia sa Ephesus, yan po yung tinuturing na the age of purity. Ito po kasi yung tinatawag din sa ibang katawagan na desirable church sapagkat ang doktrina dyan dalisay. Napansin yung kapanahunang yan mula nung nandito pa ang ating Panginoon sa lupa at hanggang nung 100 AD, dalisay ang doktrina. And then pumasok yung kapanahunan ng Smyrna from 100 AD to 313, kaya sila tinatawag na kapanahunan ng pag-uusig kasi nga literally yan ang naranasan nila sa mga papalit-palit na emperador sa mga kapanahunang yan. Then yung Pergamum, pakilagay lang doon anak, yung Pergamum, yan yung kapanahunan ng popularity, yan yung Acropolis height kasi nga nung 313 AD nilegalize ni Emperor Constantino ang Christianity. Kasi before that year, illegal ang Christianity. So, nung nalegalize ang Christianity by Edict of Milan ni Emperor Constantino, hindi na malaya ng mga leader ng Kristiyano na nakipag-compromise na sila. At yan nga ay nangyari hanggang 538 AD dahil sa popular na sila Church and state na Kaya yan ang nangyari ho. And then naganap din yan sa kasaysayan dahil nung 538 AD, yan po yung panahon na nagsimula yung kapangyarihang church and state ng papacy. And then yung ikaapat, yung Thyatira, yan yung kapanahunan ng adversity or difficulties or hardship, kahirapan. Bakit? Kasi nga, nung paglitaw sa kapanahunang yan ng papacy, yung doktrina ng Biblia ay nahaluan na ng doktrina ng mga pagano. So hindi na dalisa yung turo at yung ibang mga Kristiyano, ganun din ang naging tinanggap na mga katuruan. Kaya lumitaw na hirap na mangibabaw ang bituin o liwanag ng sangkakristyanuhan
sa kabuuan dahil nga doon sa mga doktrinang kinurap diyan sa kapanahunang yan. And then yung Sardis, yan din po yung tinuturing na kapanahunan ng survival. Bakit? Kasi nga dahil doon sa adversity o hardship, nangyari dito na ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, yung malapit na rin mamatay na nandyan sa inyo, panghawakan nyo. Malapit na rin niyang magiba, masira, mawasak. Kaya the age of survival, yan yung mga kapanahunang nabanggit na yan. And then, yung kahapon, yung Philadelphia, yan yung kapanahunan ng brotherly love from 1755 up to 1844. Yan yung kapanahunan na kung saan na nagkaroon ng tinatawag na The Great Advent Awakening. Yan po yung mga Christians sa iba't ibang denominasyon ay nagising dahil sa pangangaral ni Miller na darating si Kristo noong 1844. Anyway, naipaliwanag ko na kahapon yung pinakakabuuan yan. The point is, mula doon sa unang iglesia, pakitanggal na anak, mula doon sa unang iglesia, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis at Philadelphia, literally, yan ang naging karanasan ng local geographical situation nitong mga iglesyang nabanggit. Hanggang sa lumalao ng panahon, tuloy-tuloy na karanasan nila yan. Katulad nung kahapon, yung ika-6, Philadelphia, naganap yung napakatinding pag-alab ng pananampalataya, yung naranasan noon ng first century Christianity sa panahon ng mga apostol, naranasan din sa kapanahunan ng pagpasok ng first half of the 19th century dahil kahit yung mga mayayaman na Kristiyano ng panahong nabanggit ito sa Philadelphia, nagbenta ng kanilang mga ari-arian para itulong na maisulong yung gawain. Ganun kaalab, ganun kainit ang pananampalataya nila. At yan ay prophetic dahil nakalagay po yan sa Revelation, no? Ito po may kinalaman sa matamis na, kumbaga yung aklat na pinakain kay Juan, no? Symbol yon, symbol, no? Yung aklat na kumakatawan sa mensahe ng Diyos na matamis, gaya ng pulot. Pero pagdating sa tiyan, napakapait. Yung pait na yon ay kumatawan sa great disappointment na naranasan nung sa kapanahunan ng Philadelphia. Dahil napaliwanag ko na rin po kahapon, balikan nyo po yung ika-6 na iglesia, maging yung mga alagad ni Kristo mismo, nung si Kristo ay pinako sa krus, nabigo rin, nagkaroon din ng great disappointment na karanasan yung mga alagad sa kabila ng kasama nila, kausap si Kristo, nagkamali sila ng inaakala nila na hindi mamamatay yung Kristo. Dahil ang iniisip nila, ibabalik ng Kristo nung panahong yun, yung literal kingdom ng Israel at ibabagsak ang Roma. Yun ang inasahan nila. Sa kabila ng paulit-ulit sinasabi ni Kristo na papatayin siya. So ganun din po yung naging karanasan ng Millerites movement nung kapanahon ng nabanggit na ito, na tama yung computation ni Miller, ngunit nagkamali siya sa pangyayari, sa event. So ganun din yung iniisip ng mga alagad na yung event, ibabagsak ni Kristo yung Roman Kingdom at itatayo ang Kingdom ng Israel. Nagkamali yung mga alagad, lalo na sila Pedro, sa pangyayari. So ganun din kay Miller. So gaya ng sabi natin kahapon, yung mga, kumbaga, judgmental na bulaang propeta daw si Miller, pwede nyo rin sabihin yan sa mga alagad ni Kristo, na nagkamali rin sila ng sinapantaha na itatayo ni Kristo yung kanyang kaharian literally nung panahong yon na hindi siya mamamatay. So ito po kasi ng mga kaganapang ito, kumbaga sinasabi nga ni Kristo sa banal na kasulatan, marami pa siyang gustong sabihin ngunit hindi nyo makakayanan, meaning hindi nila maiintindihan. Kahit nga nung sinasabi ni Kristo paulit-ulit na siya'y papatayin, hindi talaga inintindi ng mga alagad dahil ang nangibabaw sa kanila yung isipang panlupa. Diba? Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 23, pinag-iisip mo ang mga bagay ng tao, hindi ang mga bagay ng Diyos. Dalawang espiritu lang ang nangingibabaw sa mundo, naglalaban. Espiritong galing sa Diyos at espiritong galing sa sanglibutan na pinangungunahan ni Satanas. No? So yun po yun. So, pag merong mga alagad ang Diyos na ito'y kaganapan ito, naganap no first half ng 19th century, malaking kaganapan. Tama yung computation ni Miller, 1844 ang dulo ng 2,300 years, pero ang pagkakamali niya, yung event na iniisip niya, darating si Kristo, 1844. Yun pala, noong 1844, si Kristo'y pumasok sa kabanal-banalang dako ng sanktuaryo sa langit. Kaya, ito yung mga naging karanasan Philadelphia, brotherly love dahil dun sa isipang darating na nga si Kristo, matatapos na ang mundo. So mula nung panahong yon, 1844, hanggang sa ating kapanahunan ngayon, ito na po ang itinuturing
na ikapitong iglesia from 1844. First half ng 19th century, yung ika-6 na iglesia. Tayo ngayon nasa 21st century. Tingnan niyo po yun. Kaya dito sa ating mga pinag-aralang ito, sabi ko nga kahapon, wala na hong ika-8 iglesia, wala nang ika-9, nasa dulo na ho tayo. At kung mapapansin niyo yung bawat kapanahunang ito, mula sa unang iglesia, may agwat na 200 taon. Sa ikalawang iglesia patungo sa ikatlo, halos agwat din 2 taon. Sa ikatlo hanggang ika-4, ang agwat nito mas mahaba, mahigit 1,000 taon. Sa ika-5 iglesia, ang agwat nito ay nasa 200 years. At doon sa ika-6 hanggang ngayon, halos 200 years din po ang agwat. So makikita natin paigsi yung mga panahon na nalalabi, although wala hong petsa kung kailan darating si Kristo. Maliwanag ho yan. Kaya doon sa mga nagbibigay ng petsa ng pagdating ni Kristo, tiyak bulaan talaga. Ganun yon. Kasi wala na eh. Wala nang binigay. Sinabi mismo ng Biblia, wala nang binigay. Okay? So ngayon, eto ngayon, tingnan po natin itong ikapitong iglesia na ito. Kung yung Ephesus, pakilagay Aliyah, itinuturing silang ang council ni Kristo, bumalik sa unang pag-ibig. Yung Smyrna naman, panghawakan nilang matibay yung pananampalataya, lalo na sa panahon ng pag-uusig, at nagawa nila yon, kaya walang saway sa kanila. Yung Pergamum, sana hindi sila nag-compromise, pero diyan ang nagsimula ang kompromiso ng pananampalataya. Sumunod ang Thyatira na pinayuhan sila maging tapat sa gitna ng kasamaang nagaganap, pero ganun din ang nangyari. Tuloy-tuloy ang korupsyon ng doktrina, pero meron siyempre nang hawak sa doktrina ng Panginoon. Yung Sardis, ang payo, pagtibayin yung natira o nalabi. At nung Philadelphia, ipinakita na yung pintuan ng langit na ang may tanging susi ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito po yung pagbubukas din ng pintuan para ipahayag yung mabuting balita ng pagdating ni Kristo. Yan nga po yung nagganap nung kapanahonang yan. Ngayon, ang meaning, punta tayo sa meaning ng Laodicea, to be authentic. Pag sinabing to be authentic, dapat makilala natin kung ano tayo. Tunay ba tayo o hindi? Dapat authentic. Kasi madaling mag-angkin na ako'y Kristiyano, ako'y tagasunod ni Kristo. Pero paano ka magiging authentic? Alam naman natin, hindi lahat nakukuha sa salita. At hindi talaga nakukuha sa salita. Nakikita yan sa buhay ng isang tao. Hindi nakukuha sa sermon yan. Nakikita yan sa buhay. Ngayon, punta natin geography. Pinakita natin yung meaning, punta tayo sa geography. Today, the ancient city, ito pong Laodicea, lies largely in ruins. There is not a lot to see. Archaeologists have only recently come and begun some work on restoration. Kumbaga, yung matandang syudad na yan, yung matandang syudad na yan, nasa kagibaan rin, matagal ng panahon ang pinag-uusapan dito. Kaya halos wala na rin makita. Kaya ito yung mga larawan. Pakilagay sa screen yan. Yung mga ruins na lang din yan ng Laodicea. Next, ito po yun. May mga ginagawa silang restoration kahit papaano para manatili pa rin yung pinag-uusapan na yan sa banal na kasulatan. Ma-preserve kahit papaano. Doon may mga ginagawang minor restoration. And then ito pa. Ito naman makikita dito sa burol na ito, yung nila mga seat o upuan ng amphitheater na nire-restore din. Kasi noon may mga amphitheater na gaya ng ating pinakita nung una sa mga iglesyang nabanggit. Okay? Ngayon, kung diyan itong lugar na ito doon sa bandang kumbaga yung puntahan ninyo yung horizon, malapit sa horizon, may makikita kayong puti-puti diyan. Yan yung Hierapolis na mamaya pag-uusapan natin na kung anong meron diyan. Okay? Next. Ayan. Ito yung wala na. Ayan, yung recent excavation, no? Pakilagay, ituloy-tuloy mo pagka Ito yung recent excavation, yung mga pinapakita ditong lugar dito sa sa siyudad na ito ng Laodicea.
Ngayon, basahin natin yung history, karagdagan. Laodicea was a city of wealth, derived largely from a clothing manufacturing industry. Its soft, glossy black wool was made into garments and exported all over the Roman world. Banking also brought in good wealth. The banks here had large quantities of gold in storage. Pansinin niyo po ito Ito palang Laodicea, ito po yung syudad na mayamang syudad, city of wealth. Mayaman sila Kasi dito rin sa lugar na ito, sa syudad na ito, dito kinukuha yung mga glossy black wool, mga kasangkapan, mga kasuotan, no? Dito ginagawa, ina-export sa buong Roman world. So ito yung pinagmamalaki nilang mga produkto na ina-export sa buong kingdom ng Roma, no? Ganon kayaman itong lugar na ito ng Laodicea. Tapos sinasabi din dito, meron silang bangko na napakalaki yung yung storage ng gold. Ginto. So makikita ninyo kung gaano kayaman itong syudad ng Laodicea. Next. It had a large medical school which had a reputation for the treatment of eye diseases by means of an eye salve made from Phrygian powder mixed with oil. So maliban sa andun yung manufacturing na exported sa buong Roman world, nandoon din yung bangko ng kumbaga napakalaking storage ng ginto. Meron din pala silang medical school at kumbaga eksperto sila pagdating sa mga sakit sa mata. So napansin niyo po yung mga binabanggit kanina sa Bible na sinabi ng ating Panginoong Hesus na ikaw ay mayaman, na ikaw ay may pangpahid sa mata, na ikaw ay may damit. So nakikita natin dito, mayroong sentido na pinag-uusapan. Meaning yung syudad na ito at ang iglesyang ito, nung pinaratingan ng sulat, kagaya ng una hanggang ika-6 na iglesia, naiintindihan nila yung sulat. Dahil kung hindi angkop yung pangyayari at nilalaman ng sulat, yung pangyayari sa kanilang sariling kalagayan, nonsense yun. So kaya ito ipinarating sa kanila yung sulat sa bawat iglesia dahil angkop ito sa mga pangyayaring dinadanas nila sa kanilang sitwasyon. Ngayon, tuloy pa natin. It was well-ordered and successful city with enormous wealth and was proud of it. Its self-sufficiency can be seen in the way they refused help from Rome to rebuild after they had been devastated by an earthquake in 60 AD. Napansin nyo? Itong syudad talaga na ito, matagumpay na syudad itong Laodicea. Kasi napakayamang syudad ito. At sila nga, itinuturing na meron silang kasapatan sa sarili. Hindi sila nangangailangan ng anumang tulong. Gaya ng nangyari noon nung sila ay nawasak ang syudad ng Laodicea sa pamamagitan ng malakas na lindol na naganap noong 60 AD. Yung gobyerno ng Roma, kumbaga, magbibigay tulong sa syudad na ito, pero tinanggihan nila. Sinasabi nila, hindi na po, kaya namin yan. Kasi mayaman talaga ang syudad na ito. Kaya mapapansin nyo sa sulat ng ating Panginoon, iniisip nila na hindi sila nangangailangan, mayaman sila, may pampahid sa mata, meron silang damit. Mamaya pupuntahan pa natin yon. So angkop sa literal na sitwasyon sa syudad ng Laodicea at ng iglesia sa Laodicea, yung kanilang kalagayan, mamaya yung iglesia na ito, na may kinalaman din sa mga bagay na nabanggit pagdating sa kasaysayan. Isipin mo, self-sufficient, hindi kami nangangailangan. Tinanggihan nila yung tulong ng emperor ng Roma kasi literally, mayaman ang syudad ng Laodicea nung kapanahonang ito. Ngayon, dagdag pa. Eto ngayon. Pasok tayo sa isang element na sinasabi doon sa Biblia. But for all of its wealth and prosperity, Laodicea's great problem was its poor water supply. About 9 kilometers or 6 miles north of the city stood another city called Hierapolis. Yan. Eto ngayon. Ano ang kanilang problema sa syudad na ito? Napakayamang syudad tapos meron pala silang problema. Tubig. Yung water supply problema nila yan. Bakit? Kumukuha pa sila ng tubig doon sa Hierapolis. Nabanggit yung distansya. 9 kilometers or 6 miles. Ganon kalayo ang pinagkukuhaan ng tubig. At syempre, gagawa sila ng paraan. Alam ka naman, magta-travel sila araw-araw sa loob ng 9 kilometers or 6 miles, di ba? Yun ang kanilang problem. Ngayon, ito, balikan natin larawan, Ali. Yan.
kanina binanggit ko po, itong bulubundukin na ito ng Laodicea. Doon sa unahan may napapansin kayong puti. Yan yung Hierapolis. Yan yung 6 na milya mula sa lugar na yan, o 9 na kilometro. Close up natin. Next. Close up. Ito yung puti na yon. Nakita nyo na. Yan yung limestone cliffs dito sa Hierapolis. Okay? So ngayon, isa pang larawan, Ali. Ayan. Yan ho. Yung lugar na yan sa Hierapolis. Ang layo, ulitin ko, ang layo sa Laodicea, 6 miles or 9 kilometers. Ayan. Ngayon ito, nagpagawa ngayon sila, etong taga Laodicea, stop na, Ali. Tanggalin mo na. Yan. Sundan mo na. Nagpagawa ngayon sila, napansin nyo, nagpagawa ngayon itong mga taga Laodicea kasi may problema nga sila doon sa kumbaga sa water supply. Nagpagawa sila ng aqueduct. Ano yung aqueduct? Yan po yung mga tubo na mag-uugnay, inugnay doon sa lugar ng Hierapolis patungo sa Laodicea. Gaano kahaba tubo yun? Hindi kung gaano kalayo yun. 9 kilometers or 6 miles. Dahil mayaman ang mga taga Laodicea, nagpagawa sila ng aqueduct. Yan, pakilagay sa yan yung, Mami, paki-ready nga. Nagpagawa ngayon. Ito, napansin nyo yun sa larawan na yan? Ito ngayon yung aqueduct. Yung water pipes nila, na kumbaga natuklasan ito, siyempre, sa ating panahon, through excavation. Ready ka lang dyan. Ito. 9 kilometers ang layo. Yan ang pinagawa nila. Tapos, ang tubig dito sa Laodicea, eto, babasahin natin ha. Pansinin nyo po ha. Dahil doon kinukuha nila sa Hierapolis. Ano ba meron doon? The water was hot, about 56 degrees by the time it had reached the city. The water had become lukewarm, which was not good for drinking, bathing, or healing. The pipeline used to carry the water was made of lead, and the people were probably being poisoned by the lead. Yung tubig doon sa Hierapolis, na ginamitan nga ng aqueduct, tubo, itong mga mayayamang taga Laodicea, no? Yung init ng tubig doon sa Hierapolis, nasa 56 degrees. Ganon kainit. Hot spring yon. Ngayon, syempre, ang tubig, magta-travel yan sa tubo, sa loob ng 9 na kilometro or 6 na milya. Pagdating sa Laodicea, yung tubig na mainit doon sa source, hindi na mainit at hindi na rin malamig pagdating doon sa kanila. Malahiningan na. Yun ang point ng sinasabi ko dito. At meron niyang pagsapantaha pa yung iba na yung pipeline na ito na para makarating sa kanila ang tubig, mayroong mga sangkap na lead yan na nagdudulot ng pagkalason sa tao. Yun yung karagdagan nilang sinasabi. So, ang problema talaga nga nila, tubig. Okay, may makarating man tubig, hindi na mainit, hindi na rin malamig. Malahininga. Ikaw ba naman, papayag ka araw-araw na yun ang iinumin mong tubig? 'Di ba? Usually, pag sinabing usually, ito yung normal na kumbaga ginagawa ng tao, depende sa klima. Pag ang klima ay mainit, ang gusto ng tao, normally, malamig ang inumin pag mainit ang klima. And vice versa. Pag malamig naman ang klima, mainit yung iinumin. Pag mainit ang klima, malamig yung iinumin. Yun ang normal na, kumbaga, ginagawa ng tao. Pero, imagine niyo araw-araw, naiinom ka ng malahininga o maligamgam na tubig. Siyempre, hindi mo gugustuhin yon. Anong magiging pakiramdam mo? Para kang pinapasuka. Di ba? Ngayon, yan nga yung sinasabi ng ating Panginoon sa iglesia naman. Yung binabanggit natin nung una, yung siyudad na problema nga nila, tubig. Bagamat sila'y napakayaman. Ikaw ba naman, iinom ka sa panahon ng taglamig, iinom ka ng malahiningang tubig? Di ba dapat mainit? At sa panahon ng tag-init, ikaw ba gusto mong uminom ng malahininga? Siyempre, normally, malamig. Di ba? So, pagdating sa spiritual aspect, ganon din ang ayaw ng Panginoon na pag may kinalaman sa spiritual aspect, ikaw ay malahininga. Isusuka ka ng Panginoon. Isusuka ka niya.
Gusto ng Panginoon, it's either mainit o malamig ka. Kaya yung sinasabi niya, maging mainit ka o malamig ka. Dahil kung ikay malahininga, isusuka kita sa aking bibig. So nakaka-relate, naiintindihan, netong mga taong pinadalhan ng sulat ni Juan, naintindihan nila ang sitwasyon. At kung ano ang application nun, pagdating sa spiritual na buhay nila. Gusto ng Diyos, mainit o malamig ka. Dahil pag malahininga, isusuka kita. Katulad din ng tubig na malahininga na ginagamit yan na pampasuka, especially sa mga tao na nalalason. Ba, nakakain ng may lason, nakainom ng may lason, ginagamit yan as first aid yung malahininga na sinasamahan niya ng ibang substance or element. So literal, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, ang Diyos natin, our God is a God of sense, not a God of nonsense. Kaya yung sinasabi sa Biblia, naiintindihan ng first century Christianity at ito'y lapat sa historical application ng buong sangkakristyanuhan bago dumating si Kristo. Bago natin malimutan, bakit nga pala Brad Melvin sinasabi na dapat ay malamig? Di ba ang ligtas lang pagdating sa spiritual na kalagayan ay mainit sa pananampalataya? Yes. Bakit yung malamig? Di ba hindi ligtas ang malamig? Yes. Dapat mainit lang ho. Pero bakit sinabi ng Panginoon, isinama niya na maging mainit at malamig? Kasi ganito yan. Although, naipaliwanag ko na ito dati, ulitin ko na lang, alang-alang sa iba nating maaring ngayon lang nakasubaybay. Pag sinabing malamig ka sa pananampalataya, pwede ka pa o may kakayanan ka pang mapakinggan ang bulong ng banal na Espiritu. Yes. Pansinin niyo yung mga taong malamig sa pananampalataya. Diba? Yung iba sa kanila umiiyak-iyak pa dahil gusto nilang makabalik din sa pananampalataya. Kasi naririnig pa nila ang bulong ng banal na Espiritu. Malamig lang sila sa pananampalataya. Wala silang kapangyarihang makabalik at uminit agad maliban na hingi nila ang tulong ng banal na Espiritu. Pero pag ikay malahininga, yan ang ipapaliwanag natin. Pag ikay malahininga, hindi mo nare-recognize na may kakulangan ka. Self-sufficiency nga ang tawag. Katulad ng literal na kaganapan ng mayamang siyudad ng Laodicea, hindi nila tinanggap ang tulong ng emperador ng Roma nung sila'y nawasak ng lindol dahil may kakayanan sila, mayaman sila. Kaya pagdating sa spiritual, yung mga taong nag-iisip na ako'y mayaman sa pananampalataya, alam ko ang mga sinasabi ng Diyos, yung pagiging self-sufficiency, hindi yan nakakarinig ng panawagan at bulong ng banal na Espiritu. Yun ang panganib sa pagiging malahininga. Okay, bago ko lubusang ituloy, pakilagay yung mga larawan dyan. Ito ngayon sa kasalukuyan, ginagawang kumbaga tourist attraction, itong Hierapolis. Diyan kinukuha ng Laodicea yung tubig nila. Hot spring kasi yun dyan, lalo na dun sa mga limestone na pinakita natin kanina. Siyempre, dito sa ibang area, merong, kumbaga, degrees ng tubig na kakayanin ng balat ng tao. Next, Ali, pakita mo. Yan. Next. Yan. Kita ho ninyo? Tapos yung iba dyan, ginagawa, yan, may swimming pool. Next. Yan. Ginagawang paliguan ng mga turista, nag-i-enjoy sa mainit at mainit-init na tubig. Okay? So yan po sa kasalukuyang panahon ang pinag-uusapan nating lugar sa Hierapolis na kinukuhaan ng tubig ng Laodicea noong kapanahonang yon. Okay? So, kapag sumulat ang mga writer ng Biblia sa udyok ng ating Panginoon, literal yung mga bagay na sinasabi doon. Of course, maliban na papatunayang symbolical at mayroong mga napakahalagang spiritual na application. So ngayon, doon sa sinasabi ng Biblia, sinasabi ng ating Panginoon, pagdating sa spiritual na bagay, ikaw ay malahininga. Maging mainit ka o malamig ka, dahil kung hindi, isusuka kita mula sa aking bibig. Merong panganib na ang tawag complacency. Panatag ang mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Masyadong panatag, masyadong tiwala sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pag-aakala, mayaman sila sa pananampalataya. Ito din po ang naging
ito ang dahilan ng pagkahulog din ng ancient Israel, yung bansang Israel. Pagkahulog sa spiritual na kalagayan, na akala nila sufficient o sapat na yung kanilang kaalaman pagdating sa relasyon sa Diyos. Nagmamalaki sila dahil sila ipiniling bayan ng Diyos. Babalik tanawan lang natin bago ko ituloy-tuloy itong karanasan ng mga Kristiyano sa Laodicea. At ito din po ay karanasan. Itong kapanahunan natin bago dumating si Kristo, dahil ito na po ang kapanahunan since 1844 at wala nang kasunod na iglesia, ito ang pinakapanghuli at dito napakamapanganib ang sitwasyon ng mga taong nag-iisip na sapat na sila sa relasyon sa Diyos. Na hindi na nila iniisip na sila'y may pagkukulang pa. Mayaman na sila sa pananampalataya, sila'y nakakakita, sila'y may damit na magiging dahilan na makarating sa langit, damit ng katuwiran. Ito din ang naging ikinahulog ng bansang Israel nung una, yung self-sufficiency, yung complacency. Napansin nyo, nung kapanahunan noon ng Israel, nung dumating si Kristo, hindi nila talaga nakilala na yun yung pinangakong Mesyas. Dahil sa kanilang pagtitiwala, sa kanilang kaalaman, binaliwala nila yung mga panawagan ng mga propetang ipinadala ng Diyos, pinapatay pa nila yung mga propeta. Speaking of Israel, ancient Israel. Kaya nung dumating yung Mesyas, ay lalo nilang hindi nakilala. Bakit? Isa, anak lang ito ng mahirap na tao. Kaya ang kanilang expectation o inaasahan, ang Mesyas na darating ay ipapanganak sa isang malapalasyong gusali. Dahil yun ang Mesyas at popular na paniniwala noon ng mga Hudyo. Yun ang popular na paniniwala during that first century. At yan din po, biktima yung mga alagad ni Kristo, gaya ng nabanggit ko kanina. Kaya nagkaroon sila ng great disappointment na karanasan nung ipinako at namatay ang ating Panginoong Hesus. Dahil iba yung kanilang iniisip eh. At ipinagmalaki ng mga Hudyo nung kapanahonang yon na dahil sila'y lahi ni Abraham, sure na ang kanilang kaligtasan sa pagiging lahi ng Hudyo. Lahi ni Abraham, pangunahin na sila sa kaligtasan sa langit. Lalo na kung sila ay malusog na mananampalatayang Hudyo, doble para sa kanilang iniisip ang blessing na ibibigay ng Diyos. Abay, bukod sa anak ka ni Abraham, ikaw ay Hudyo sa laman, malusog ka pa, doble ang blessing. Kasi ang paniniwala ng mga Hudyo, pagkang tao ay, kumbaga, mayroong malulubhang sakit, sinumpa ng Diyos. Di ba? Gaya ng karanasan noon ni Job. Ganon ang isipan ng kanyang mga kaibigan, nakakalungkot man. Yun ang kanilang mga mindset. At lalo na kung ikaw ay isang Hudyo na mayaman, abay, triple ang biyaya mo galing sa langit. Bakit? Hudyo ka na sa laman. Malusog ka pa. Mayaman ka pa. Triple ang kaligtasan mo, ang blessing mo mula sa langit. Ganon mag-isip yung mga Hudyo. Doon po sila nahulog. Anong katunayan? Di ba yung taong mayaman na nagtanong kay Kristo kung paano makamit ang kaligtasan? At nang natapos ang kanilang usapan, at sinabi ni Kristo, mabuti pa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ikinagulat yun nila Pedro. Sabi ko nga sa inyo, yun ang mga popular belief. Ba't nagulat sila Pedro? Tapos sundan nyo yung mga usapan nila ni Pedro. Sabi ni Pedro, kumbaga kung yung taong mayaman, mahirap ang magkaroon ng kaligtasan, paano pa kami? Iniwan namin ang lahat. Pansinin niyo yung pagbinasa yung sinabi ni Pedro. Kumbaga, dinagdag ko lang ho dito para masundan ninyo yung pinag-uusapan natin dito sa puntong ito regarding sa self-sufficiency at doon sa mga, kumbaga, yung mga popular na paniniwala na maraming nabibiktima, no? Kasi pag ang katuroang busilak, genuine, galing sa Diyos, hindi popular yan. Yes, hindi popular. Ang popular ngayon sa mundo, yung turo ng espiritu ng sanglibutan. Okay, balikan natin. Di ba, sabi ni Pedro, Panginoon, ibinigay na namin ang lahat. Ano naman ang sa amin? Doon pumasok yung insecurity ni Pedro at ng mga alagad. Kumbaga, ang pinagkukunan niya, sabi ng mga millennials, ang pinagugutan niya, kung yung taong mayaman, na supposedly, triple ang blessing sa langit, hindi makakapasok sa kaharian ng langit, ano pa kami?
What's in it for us? Yun yung tanong ni Peter. Ano bang meron sila, Peter? Di ba bangka, mangingisda sila. Iniwan namin yun para sa iyo. Anong sa amin? Para kay Pedro, ito ang problem sa tao. Ang problem sa tao, ang iniisip nila, ang salvation is about macroeconomics. Pag sinabing macroeconomics, halimbawa, meron kang biniling produkto, halimbawa, ang produktong bibilhin mo ay ganito kalaki, dapat yung pambayad mo dyan, ganyan din kalaki. Meaning to say, tapat. Okay? Hindi pwedeng, ang bibilhin mo ganito kalaki, tapos sa pambayad mo ganito. Hindi rin pwedeng, ito ang pambayad mo, tapos yung makukuha mo lang ganito. Ang point ko rito, yung pinag-uusapang macroeconomics is simple, I'll scratch your back, you'll scratch mine. Kakamutin ko likod mo, kamutin mo likod ko. Yan ang simple macroeconomics. Di ba? So para doon sa taong mayaman, ang kaligtasan na bibili. At ganun din ang isipan ni Pedro, na Panginoon, kung yung taong mayaman, imposible makapasok sa karan ng langit. Ano pa kami? Bangka lang meron kami. Wala kaming kayamanan. So doon pumasok yung insecurity nila Pedro at ng mga alagad, na para sa kanila, dapat tatapatan. Tapatan namin, kung yung taong mayaman, hindi na makapasok, paano pa kami? Bangka lang meron kami. Sabihin, mahihirap sila. At ang pangako ni Kristo, sinabi maliwanag. Ngayon, tatanggap kayo ng tig-100 hanggang doon sa kaligtasan. Inassure sila o binigyan katiyakan ni Kristo na maliligtas sila basta manampalataya sa Kanya. At dumating ngayon yung sinabi ni Kristo, sa tao, imposible yan. Pero sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Yun ang context nung pangungusap na yun, that everything for God is possible. Yun yung context nun. Nang ibig sabihin, para sa tao, it's unfair. Paano mangyari yon? Unfair. Dapat, para maging fair, dapat tapat-tapat. Yun yung macroeconomic na sinasabi natin. Tapat-tapat. Napansin nyo yung yun ay Matthew chapter 20, yung binabanggit ko po sa inyo. Sa Matthew chapter 19, yung parable regarding doon sa mga nagtrabaho sa bukiran. Yung iba, buong araw nagtrabaho. Yung isa, 11th hour worker. 1 oras lang siya nagtrabaho, pero ang sweldo niya pareho doon sa sweldo ng nagtrabaho sa buong maghapon. Kaya nainggit at nagalit yung nagtrabaho sa buong maghapon. Bakit? Yung 1 araw lang 1 oras lang na nagtrabaho, pareho lang ng sweldo sa kanila. Di ba? Unfair. Pag ang sukatan, macroeconomics. Unfair yon. 1 oras nagtrabaho, pareho ang sweldo sa 8 oras nagtrabaho. Di ba? Ano ang tingin natin doon? Sa tingin natin, unfair. Pero ang purpose, sino ba ang kanino ba sila nakipag-deal? Nasaan yung pagiging unfair? Kanino sila nakipag-deal? Niloko ba sila nung nagpatrabaho? Hindi. Nag-usap sila nang sabi doon sa magtatrabaho sa buong maghapon, ito ang bayad mo sa buong maghapon. Pumayag siya. Lumabas uli yung boss, kinausap yung taong patambay-tambay, 1 oras na lang yung trabaho sa maghapon, 1 oras na lang natira, kinausap niya, nakipag-deal, pumayag yun. Siyempre, sino hindi papayag, 1 oras ka lang magtrabaho, tapos ang sweldo mo, minimum 1 araw. Di ba? So, walang unfair. Bakit? Out of graciousness of that Lord, mula yun sa, kumbaga, mabiyayang puso't mapagbigay na puso ng amo na yun. Yung point natin dito, sa tao, sinusukat nila na dapat pag itong ginawa ko, ganyan ang kapalit. Yun ang binabanggit natin, simple macroeconomic. Kung ito ang trinabaho ko, natural, dyan din dapat swelduhin ko. Hindi pwede magtrabaho ka ng konti lang and then tatanggap ka ng malaking sweldo. Pero sa Diyos iba. At yun yung sinasabi ni Kristo, sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Ayun yung ibang mga tao pag nag-isip ng salitang yon, for God is possible lahat. Para bagang pag sinabi mo dito sa microphone na ito, maging lollipop ka, magiging lollipop. Hindi o ganon. Ang pinag-uusapan doon, salvation, na kumbaga sa tingin ng tao, imposible, sa Diyos, posible. Kahit 1 oras ka lang magtrabaho. Pagdating sa kaligtasan, yun yung application. So, yun ang ikinabagsak ng mga Hudyo. Yung self-sufficiency.
Yung nahulog sila sa popular na turo hanggang gumewang-gewang ang kanilang spiritual na katayuan sa Diyos. Pero ang alam nila, nakatayo pa rin sila sa harap ng Diyos. Di ba yun yung usapan doon nung sinabihan sila ni John the Baptist, yung mga Fariseo na lumapit doon sa panahong nagbibinyag sa ilog ng Jordan si John the Baptist? Sabi ni John the Baptist, pinagmamalaki nyo, ama ninyo si Abraham. Sabi nga niya, ang Diyos pwedeng kumbaga gumawa ng kanyang mga anak mula sa mga batong ito eh. Ganon mapagmalaki. They're losing the awareness of God's presence, especially nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Yan yung point natin sa mga tao ngayon na nag-iisip, okay sila sa harap ng Diyos. Kaya nga di ba sabi sa Bible, madalas sabihin, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y na kay Kristo Jesus pa. 2 Corinthians 13:5. At ano pang sabi ni Pablo? Unang Korinto 10:12. Mag-ingat yung mga nag-iisip na sila'y nakatayo, baka sila'y mabuwal. Yung mga puntong yun mismo yung point dito sa church sa Laodicea. Nang iniisip nila, sapat na sila. Mayaman sila, nakakakita sila ng mga spiritual na bagay, may damit sila ng katuwiran para makarating sa langit. Pero ang tunay na kalagayan nila, sila ay malahininga. Tingnan nyo, nung dumating si Kristo, pinagmamalaki ng mga Hudyo yung templo. Sabi nga sa Matthew 12:6, sabi ni Kristo, meron ditong higit pa sa templo. Bakit? Kasi hindi nakikita ng mga Hudyo na yung kaharap nilang na si Jesus, yun mismo, yung Mesaya. Kaya nga sinabi ni Kristo sa kanila, dahil sa pagmamalaki nila sa templo, napakaganda naman talaga ng templo noon. Tinulungan ni Herod yun na matpatayo at gastosan ng talagang napakalaking halaga ng salapi. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, meron ditong higit pa kaysa sa templo ninyo. Ang mga Hudyo, pinagmamalaki si Jonas na the greatest prophet. Sabi ni Kristo, meron dito higit pa kay Jonas. Di nila nakita yon. Pinagmamalaki din ng mga Hudyo na si Solomon ang pinakadakilang hari. Hindi nila nakita na yung nakatayo sa harap nila, yun ang pinakadakilang hari. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit? Bulag ho sila. Arrogante lang ho sila. Sila yung tipong mga tao, sa kapanahunan natin ngayon, halimbawa, yung extension ng pagiging bulag na Kristiyano, na iniisip niya, masaya ang aming church, wala kaming problema. Yun. Delikadong kalagayan ho yan. Yung wala kang nakikita. Samantalang, gaya ng nabanggit ko na sa ika-6 na iglesia ang pagtalakay natin, samantalang ang kalagayan po ng bayan ng Diyos sa huling araw na ginamitan ng term na Jerusalem. Ano ang sabi sa Ezekiel 9:4? Yung mga tatanggap ng tatak ng Diyos. Dito sa kapanahon ng ito, ngayon mismo ang pagtatatak. Ngayon mismo, ang mga tatanggap ng tatak ng Diyos, sila yung mga nangagbubuntong hininga. They are sighing and crying. Sila yung mga umiiyak at nangagbubuntong hininga dahil sa mga kasalanan na nagaganap sa gitna ng bayan. Hindi lang basta kasalanan ang ginamit sa mga kasuklam-suklam, abomination. Kaya kung tayo nagbubulag-bulagan ho, at dahil palagay natin okay naman tayo sa harap ng Diyos, masaya kami, maunlad kami, ang ganda ng building namin, yan na nga po ang panganib ng pagiging Laodicea. Hindi mo iniisip yung mga bagay at panawagan ng Diyos na dapat magsiyasa tayo sa ating mga sarili. Hali pakilagay itong sa Bible commentary. The design of the message to the Laodiceans was to rid the church of fanatical influences, but the effort of Satan has been to corrupt the message and destroy its influence. Ang disenyo po ng mensaheng ito sa Laodicea, tapos na, ay para alisin sa iglesia yung fanatical influences. Kaya nang binabanggit natin sa karanasan ng mga Hudyong nahulog. Kala nila okay sila sa harap ng Diyos Pero yung gampanin ni Satan ay i-corrupt ho yung mensaheng ito. Para hindi ho maghanda at hindi ho maging mapagbantay ang mga Kristiyano sa ikapitong iglesia. So tumatawid na tayo mula sa literal geographical situation ng Laodicea nung
kapanahunang yon sa Asia Minor, patungo na ho sa ating panahon. Tumatawid na ho tayo. Ganito pa rin ang kalagayan ng mga Kristiyano sa kabuuan, especially ng mga Seventh-day Adventists in particular sa huling araw. Complacency. Yung tiwala sa sarili't kapanatagan na ang iniisip, okay kami. Masipag nga kami sa gawain. Nalala ko yung magkaibang bagay, yung salitang involvement sa commitment. Dalawang magkaibang bagay yon. Maaaring ikaw i-involve sa gawain, pero ang tanong, are you committed? Magkaiba yun. Magkaiba yung involved ka at iba yung committed. Sa Bible, maraming instances na ganyan. At tandaan ninyo, nung panahon ni Noe, hindi lang ho si Noe at yung mga anak niyang gumawa ng napakalaking daong o barko, ha? Tinulungan sila ng mga mababait din na tao sa kanilang community. Involved sila sa gawain yon. Pero nasaan sila? Are they committed? Of course not. 8 nga lang naligtas. Si Noe, asawa niya, 3 anak na lalaki, 3 manugang. Sa panahon na lumabas ang Israel mula sa pagkalipin sa Egypt, milyon na lumabas na mga Hudyo. Involved lahat yun sa paglabas. Sasama sa Diyos para makalabas. Pero are they committed? Of course not. 2 piraso lang sa mga original na lumabas sa Ehipto ang nakapasok sa lupang pangako. 2 lang. Josue at Caleb. Yung ibang mga nandun, mga anak-anak na lang no mga original. So maraming involved pero they are not committed. So maraming sabihin natin, masipag ako sa gawain, but are you committed? Magkaibang bagay ho yun. Tuloy natin. Kaya, ang ating Panginoong Yesus nag-offer doon sa karanasan ng mga Kristiyano sa Laodicea, sa literal geographical situation, at sa ating panahon ngayon, bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Ano yung offer niya? Dahil ang kalagayan noon ng Laodicea, tandaan natin, bulag sa kanyang totoong kalagayan. Hindi sila nabubuhay sa realidad. Ibig sabihin, fantasy. Kagaya ng isipan ngayon ng maraming Kristiyano na okay sila sa harap ng Diyos, magkaisa na tayong lahat. Kahit tumawag tayo sa iba't ibang mga Diyos natin. Isa lang naman ang Diyos nating sinasamba at Diyos na hari ng mga hari. They are blind, bulag sa tunay na kalagayan. Kaya nga ang struggle ng iglesia sa Laodicea is to be authentic. Paano sila maging totoo? Hindi nila kinikilala yung tunay nilang kalagayan. Sinasabi nila, sila'y mayaman at hindi nangangailangan ng anuman. Kagaya ng nangyari sa siyudad ng Laodicea. Nung nilindol, hindi namin kailangan yan, mayaman kami. Sa pananampalataya, ganun din ang nangyari. Hindi kami nangangailangan ng anuman, pero hindi nila alam na sila'y aba, miserable, dukha, bulag at hubad. Diba, ang literal na siyudad sa Laodicea, merong specialty nila, yung mga sakit sa mata. Binasa natin kanina. At paggawaan din sila ng mga wool, magagandang klase ng mga kasuotan, exported sa buong Roman world. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ay bulag, ikaw ay dukha, ikaw ay hubad. Diba? Opposite lahat. Pagdating mo sa pananampalataya, madalas sa mga lingkod ng Diyos, ganito ang isipan, bulag sa kanyang tunay na kalagayan. Bakit? Hindi niya kinikilala yung tunay niyang kalagayan. Ang iniisip niya, okay kami sa Panginoon, kaya nga kami masaya eh. Tandaan ninyo, nasa Ezekiel 9:4. That is literal na mangyayari. Literal na nangyayari at literal din na pangyayari yung slaughter o papatayin ng Diyos literally sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, yung walang tatak bago mabuhos ang latter rain power. Yes, literal. Yun din ang sinasabi ng Spirit of Prophecy. So, ang payo ng ating Panginoon dito sa Iglesia sa Laodicea, kumbagay gumawa na kayo ng paraan para maging authentic kayo, para maging tunay. So, ano ang payo niya? Di bumili ka sa akin ng alin? Ng ginto na dinalisay sa apoy at yung para ikaw ay umaman. At ng mapuputing damit para may maisuot ka. Para hindi malantad o mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. At ng pampahidi ka sa mata
para makakita ka. Yun yung payo ng Panginoon. Ready ka ba, kaibigan at kapatid, na sundin yung payo na yun? Or iniisip mo pa rin na okay ka sa Panginoon? Tandaan niyo yung naging pagkahulog ng mga Hudyo, paulit-ulit niya ng sitwasyon na yan kasi ang style ni Satan is to corrupt the message. Para maging complacent ka, para maging panatag ka, na wala kang problema. Ali, pakilagay itong nasa Review and Herald. Babasahin ko yung sinasabi ni Ellen White. Ito, Review and Herald, noong August 20, 1903. Sabi rito yung ganito. The message to the Church of Laodiceans applies especially to the people of God today. It is a message to professing Christians who have become so much like the world that no difference can be seen. So ito palang mensahe na ito sa iglesia sa Laodicea. Iangkop po ito. Angkop ito sa mga tao o sa bayan ng Diyos sa huling araw na ito. Angkop ito sa atin. Ito po ay mensahe sa mga Kristiyanong nagsasabi na Kristiyano sila pero nagiging katulad sila ng sanglibutan at walang makitang pagkakaiba. No difference can be seen. Paano walang makitang pagkakaiba? Supposedly dapat makita yung pagkakaiba sa iyo bilang isang Kristiyano na nakapaloob sa Remnant Church. Iba ka sa pananalita, iba yung bokabularyo mo, hindi gaya-gaya ng bokabularyo ngayong mga uso. Iba yung pananamit mo, na hindi ka matulad sa mga fashion ng sanglibutan. Iba yung kilos mo, iba yung galaw mo. Hindi yung maharot, galaw, kilos, salita, maharot, marami yung maharot ng mga mananampalataya. Hindi nakikita yon. E ano ngayon kung ganito yung damit namin? Kasi ganun nga, yan ang problema ng Laodicea. Hindi nila nakikita na nawala yung tinatawag na realization. Yung napakahalaga dito, yung realization, yung pagkaunawa, yung malay, na hindi ka nga taga-sanglibutan. Wala namang home brand ang kasuotan ng Christians doon sa non-Christians. Ang pinag-uusapan natin dito yung fashion ng sanglibutan. Alam naman natin kung ano yung fashion ng sanglibutan. At ang nakakaunawa niyan, yung tumatanggap ng turo ng Espiritu ng Diyos. Marami na mga patotoo pagdating sa usapin ng pananamit. Maraming patotoo maging sa akin. Mga patotoo ng ibang mga kapatid na nakikilala sila na sila'y Adventist talaga dahil sa pananamit lang nila kahit hindi sila magsalita. Marami akong narinig na ganyan patotoo. At yan, karanasan ko rin yan. Na makikilala ka kung paano. Ganun o yun eh. So yun yung mga taong merong tinatawag na discernment. Na di-discern, na unawaan nila kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Panginoon at yun ang inaangkop nila sa buhay nila. At patuloy po sila. Patuloy sila sa bawat araw ng kanilang pamumuhay na nagtatalaga sa Diyos na naway tulungan sila na mabuksan patuloy ang isip na huwag silang magaya sa galaw, kilos, isipan, pananalita ng sanglibutan. Yan yung mga taong sumusunod sa payo ni Kristo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, ng pampahid sa mata, at ng damit para hindi makita ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Sundin ho natin. At patuloy tayong hingin sa Diyos yung discernment na yon. Tingnan nyo, ang sabi pa ni Ginang White, pakilagay, letter 66, sabi rito, many are Laodiceans living in a spiritual, take note, self-deception. Ito ho ang talagang matinding kalagayan ho eh. Na kung hindi talaga iisipin, pagbubulay-bulayan at lilimiin ng marami nating mga kapatid at mga Kristiyano sa pangkalahatan, marami ho ngayon nabubuhay sa tinatawag na dinadaya nila yung kanilang sarili. Yan yung sinasabi sa Santiago 1. Yan yung mga taong tumitingin naman sa salamin, spiritual mirror, nakikita nila kung ano sila, pero binabaliwala yon. Dahil iba yung takbo ng kanilang isip eh. Yun yung mga nominal. Okay pa, ibig sabihin, kung susundan natin yung sinasabi ng iba, ito ay for the sake of illustration lang. Yung tinatawag na lesser evil.
Mas okay pa na dayain ka ng ibang tao. Mas at least pwede mo pang matanggap yun na nadaya ka ng iba. Pero ang pinakamalala ho dito, kung ikaw mismo ang dumadaya sa sarili mo. Yan ang sinasabi sa mensahe sa mga taga-Laodicea, especially sa panahon natin ngayon. Na ikaw mismo ang dumadaya sa sarili mo. Paano mo dinadaya? Alam mo na hindi ka ganito. Alam mo na hindi ka ganyan. Meron man payo na ibahin mo yan, pero tuloy-tuloy ka pa rin dyan dahil sa isipan, naiintindihan naman ako ng Diyos. Self-deception po ang tawag doon. Doon sa iglesia sa Sardis, nakita natin doon yung tungkol sa puting damit na offer din ng Panginoon sa mga taga-Laodicea. Ito po yung puting damit ng katuwiran ni Kristo. Ito po yung present and future reality. Hindi tayo makakapasok sa langit kung wala yung damit ng katuwiran ni Kristo. Yun po yung salvation na pinag-uusapan natin sa Biblia. Para makatayo tayo, lalo na sa panahon ng Armageddon, kinakailangan masumpungan tayong merong puting damit. Basahin natin yun Apokalipsis 16:15. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kaniyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kaniyang kahihiyan. Paulit-ulit po yan sa buong banal na kasulatan regarding sa damit. Ginamit na parabola yung damit kasalan na lahat inimbitahan doon at naghari ang hari doon sa kasalan ay naglibot at may nakita siyang panauhin na hindi nakadamit kasalan. Ang ginawa niya, tinapon sa labas at diyan na nga yung pagngangalit ng mga ngipin, yun yung impyerno pagsunog doon. So paulit-ulit na sinasabi yung damit na yun. Mahalagang damit. Yun yung damit ng katuwiran ni Kristo na simula nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, ibinihis natin si Kristo. That is the garments of salvation. To be right with God. Para tayo maging tuwid at tama sa harap ng Diyos, yun yung damit na offer ng ating Panginoon. Pero ikaw self-sufficient, niisip mo wala namang problema sa amin, yun mismo ang problema mo. Yung pag-iisip na walang problema sa'yo. Sa spiritual na kalagayan mo. Kaya dito po sa pagiging seryosong suliranin dito sa Laodicea, ang Panginoon, maganda yung kanyang mga binigay na offer. Na dapat tayo magsisi, na dapat nating seryosohin yung panawagang ito. Kaya ngayong payo ng ating Panginoon, ulitin ko isa pa, sabi rito, bukod sa bumili, pakilagay ali. Balikan natin yung Apokalipsis 3:20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang payo ng Panginoon, nandun siya. Nakatayo sa pintuan ng ating mga puso. Kaya kung ang sino man ay duminig ng tinig ng Panginoon, buksan natin ang pintuan ng ating mga puso. Huwag tayo doon sa isipang ikaw ay okay sa harap ng Diyos. Malahininga po yun. Kaya nga sabi ni Kristo, maging mainit ka o malamig dahil alam naman natin, walang kaligtasan ng pagiging malamig. Ngunit ang kalagayan ng pagiging malamig, naririnig mo pa ang panawagan ng Panginoon. Nandun pa yung pag-asa na makabalik ka sa Kanya mula sa pagiging malamig. Pero kung ikay malahininga, hindi mo na kailangan ang tinig ng Panginoon. Bakit? Para sa iyo, sapat ka na. Self-sufficiency. Yun yung inauthentic. So dapat, maging authentic tayo sa harap ng Panginoon. Kilalanin natin na tayo'y wala. Tayo'y hubad. Tayo'y bulag. Tayo'y dukha at maralita sa harap ng Diyos. Yes, yun ang kalagayan natin. Bulag, dukha, hubad, maralita. Pero kung ang iniisip mo ngayon, hindi ako ganun, Brad Melvin. Alam ng mga tao sa community namin, Kaya nga ako'y laging nililinis ko yung aking pangalan para hindi masira ang aking reputasyon. Yan po yung isa sa mga tanda ng pagiging Laodicea. Yung iniisip mo yung reputasyon mo lagi. Pwede mo isipin yung reputasyon ni Kristo. At ang reputasyon ni Kristo, mapapanatili mo yung purity sa pamamagitan ng buhay mo.
Pag ang iniisip mo, sarili mong reputasyon, yan nga ay hindi reputasyon ni Kristo ang iyong pinanghawakan, reputasyon mo. Yan ang problema ng Laodicea. Ang promise, ito na ho. Basahin natin, Apokalipsis 3:21, balikan natin. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman, na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Diba, paulit-ulit kong pinapaliwanag yung ang magtagumpay. Bawat araw ng ating buhay, nandyan yung chance ng pagtatagumpay kung tayo'y magtitiwala sa biyaya ng Diyos, sa pampahid sa mata para tayo makakita. Yun po yung guidance ng Holy Spirit. Ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng spiritual discernment. Yung pagkaunawa sa mga spiritual na bagay. Hindi ho yan nakukuha sa pakikihalubilo sa usapin ng politika, sa usapin ng showbiz, sa usapin sa ekonomiya. Yan ho ang gustong-gusto ng maraming Kristiyano sa kabuuan, maging nung ilang mga kapatiran ho natin. Walang spiritual discernment na makukuha ka dyan dahil yan ay espiritu ng sanglibutan. Sabi sa unang Korinto 2:13, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu ng Diyos na walang bayad. Dalawang espiritu lang nagtuturo sa mundo. Kaya nga, para magtagumpay tayo, hingin natin yun. Yung pampahid sa mata galing sa Diyos, spiritual discernment through the Holy Spirit. At yung damit ng katuwiran ni Kristo. Kaya napakamalaking disaster, bagamat itong iglesia ng Laodicea ay tinuturing na the most disastrous. Tinuturing itong faithless, indifferent church, pero inalok pa rin ng Panginoon ng maituturing na the greatest reward. Ano yung greatest reward? Hindi yung makaupong kasama ni Kristo sa kanyang trono o luklukan, na gaya rin naman ni Kristo na siya'y nagtagumpay na umupong kasama sa luklukan ng kanyang ama. Yan po yung greatest reward, na makasama mo yung hari ng mga hari sa kanyang luklukan. Kahit sila'y indifferent, kahit sila'y faithless, itong Laodicea, dahil sa kanilang pagmamalaki na sila'y okay. So ngayon, pakinggan natin yung panawagan ng banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi sa Apokalipsis 3:22, pakilagay ali, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So ito po yung atin pong naging paksa ngayon sa pinakapanghuli, ang iglesia sa Laodicea, ang ikapitong iglesia ng Apokalipsis, Kapitulo 2 at 3. Kaya nga doon sa ating tinalakay mula doon sa unang iglesia, ito po yung mga spiritual experiences, geographically at historical application sa paglaon ng pamumuhay ng mga Kristiyano hanggang dito sa dulong panahon bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Iba't ibang panahon at iba't ibang mga karanasan ng kanilang naranasan, ngunit makikita natin doon yung larawan ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaangkupan, solusyon sa atin hong mga spiritual na struggle o pagbabaka. At maganda nga pakinggan kung may spiritual struggle kaysa doon sa walang struggle dahil iniisip mo okay ka, na masaya kami, wala kaming problema pagdating sa spiritual. Kaya itong Laodicean Church nagpapakita na ito pala yung kapanahunan na kung saan nabubuhay tayo. Ito po yung struggle para sa tinatawag na authenticity. Para maging totoo. O ngayon ito, sabi sa Juan 8:12. Sabi dito, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Susundin natin. Sundan natin yung hakbang ng ating Panginoon at yung liwanag na kanyang dala. Na tayo magliwanag din sa pamamagitan ni Kristo. Lumapit tayo sa liwanag para magkaroon tayo ng spiritual discernment. Ulitin ko, ang salitang discernment, malalim ang ipinapakahulugan. Discernment na bunga at dala lamang ng banal na Espiritu.
Sabi ni Ellen White sa Christ Triumphant, ito ibabasahin ko, pangalawa sa huli, pakilagay, Ali. Christ Triumphant, page 52. This is the condemnation. That light is come into the world, and men and women love darkness rather than light. Ang paghatol po ng Diyos, dahil doon sa bagamat yung ilaw ay dumating sa sanglibutan, ngunit yung mga lalaki at babae, mas inibig pa nila yung kadiliman kaysa doon sa ilaw. So ang judgment dito ay patungkol doon sa pagtanggi mong ibigin yung ilaw. Ito pa, last, Ali. They will not come to the light for fear that their deeds will be reproved. This is the position taken by many. Their names are on the church books. They observe a round of ceremonies, but they do not love the truth. They have been satisfied to stand at the door. Wow. Ito po yung sitwasyon ng Laodicea, angkop na angkop. Hindi kasi lumalapit sa liwanag dahil takot sila na masaway. Dahil nakita sa pamamagitan ng liwanag yung kanilang ginagawang kadiliman. Ito po yung tinatayuan ng marami ayon din kay Ellen White. Taken by many. Yung mga pangalan nga nila ay nasa aklat ng, kumbaga aklat ng iglesia. Nakalista yung mga pangalan, membership. Sinasagawa din nila yung iba't ibang uri ng seremonya. Ito yung binabanggit ko kanina, involved naman, masipag sa gawain. Pero hindi nila iniibig ang katotohanan. Sapat na sa kanila na nakatayo sa harapan ng pintuan. Ito po yung pag-isipan natin, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga mananampalatayang Kristiyano sa kabuuan at sa mga Seventh-day Adventist in particular. Saan ba tayo ngayon? Saan tayo nakatayo? Meron ba tayong struggle sa authenticity? E di sundin natin yung payo ng Panginoon. Baka iniisip lang natin na sapat na yung ating kaalaman pagdating sa spiritual. Na tayo ay mayroong damit na ni Kristo. Hindi tayo nangangailangan ng anuman. Ito yung struggle sa authenticity. Marami nga ho sa atin, hindi mahilig mag-aral ng doktrina. Mas gusto lang yung elementary style. Ano ibig sabihin mo, Brother Melvin, ng elementary style? Yung tipong ano lang, kung ano yung kinagisnan mo nung una, yun din ang gusto mong ituloy-tuloy hanggang ngayon lang. Ayaw mo mag-aral ng mga malalalim na bagay ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya pag pinag-usapan yung mga usapin ng mga malalalim na bagay ng ating Panginoon, mga salita niya, dito inaantok ang marami, tinatamad kasi okay na sa kanila doon sa elementary teaching. Yan yung sabi ni Pablo ni Apostol Pablo. Gusto lang yung gatas. Di ba dapat strong meat na tayo? Pero hindi Mas gusto mo manatili doon sa mababaw. Kaya ang nangyayari tuloy, kaya kang tibagin ng kaaway dahil wala kang pundasyon, wala kang malalim na hinukay na pundasyon pagdating sa pananampalataya. Para sa iyo sapat na yung dati. Hanggang doon ka na lang, kaya ang tawag mababaw. Hindi ka naghukay ng pundasyon. Hindi mo pinatibay ang isipan mo sa mga salita ng katotohanan, ng, sabi nga ng Biblia, maging ng spirit of prophecy. Yun lamang makakatayo sa huling araw ng tunggalian, sila yung nagpapatibay sa isipan nila ng salita ng katotohanan. None but those who have fortified the minds with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. Great Controversy, page 593. Yun lamang pinatitibay ang isipan sa salita ng Diyos, sila lamang ang tatayo sa huling araw ng tunggalian. Yes, nakakategorize yun. Hindi yun ang bubola yun. Nakakategorize. Hindi ka pwedeng makatayo kapag ikaw hindi mo pinatibay ang isipan mo sa salita ng Diyos. Kung ang decision mo, okay na ako sa dati. Okay naman ako sa Diyos. Naintindihan ko naman yung spiritual na bagay. Red flag na ho yan. Iload natin ang ating tuhod sa Panginoon mula sa oras na ito. Hingin natin yung pampahid sa mata.
at tayo'y pumayag na dalisayin na tulad ng ginto at magkaroon tayo ng damit ng ating Panginoon at hindi manatiling inauthentic. Okay? So, ito po yung ating ginawang paksa po sa inyo at yan po ang pinakahuling paksa natin dito sa usapin ng 7 iglesia dito po sa aklat ng Apokalipsis. So, napansin nyo po, harinawa po ay nakinabang po kayo ng mabuti po rito. Dahil ang larawan ay pinapakita dito ng ating Panginoon. Kahit anong gawin natin, kahit anong sabihin natin, kahit anong katuwiran natin, napansin yung larawan niya, binasa natin kanina. Siya yung alin? Saksing tapat at totoo. Walang ibang sasaksi sa ating ginagawa ngayon na mga inauthentic, kundi ang hari ng mga hari. Yan yung kanyang larawan. Meaning, wala tayong maitatago. Ano mang sabihin mo, ano mang katuwiran mo, ang sumasaksi sa atin, tinatawag na saksing tapat at totoo. Faithful witness and true. Authentic yan. Ang Laodicea ngayon, inauthentic. Kaya yun ang struggle. Sana nga may struggle para makaalis sa pagiging inauthentic. Okay? So, yan po mga kaibigan at mga kapatid, no? Harinaway nakinabang po kayo sa paksang ito at atin pong tapusin ang series na ito sa ngayon at natin pong nagawa sa tulong ng ating Panginoon at sa darating po na broadcast po natin, sasagutin ko naman yung mga tanong po na nabinbin mula sa ating mga kapatid. Harinawa po, nagbigay po sa inyo ng kapanatagan ng pananampalataya, pagbubukas ng isipan, at iba yung sigla ng ating ugnayan sa ating Diyos. Lagi nating siyasatin ang ating mga sarili. Siyasatin nating mabuti kung tayo na kay Kristo pa. At kung tayo'y nakatayo sa tingin natin, mag-ingat baka tayo'y mabuwal. Susundin natin ang lahat ng itong payo ng Panginoon na siyang saksing tapat at totoo para talagang tayo'y makatayo hanggang dumating ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong gabay sa programa. Harinawa, ang mensaheng ito ng ika-7 iglesia at sa kabuuan ang 7 iglesia ay matanim ng malalim sa puso't isipan ng bawat nanunood at nakinig. Patuloy silang pagpalain, 10 ng kanilang mga sambahayan ang kanilang kinakatawanan. Ipagkaloob ang bendisyon at ang pagkasi ng inyong Santong Espiritu para kami patuloy na makalakad sa landas ng kabanalan. At hindi po kami madaya ng kaaway dahil ang inyong mga salita ang siyang pangunahin sa aming isipan. Salamat o Diyos sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Sa darating na Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon, sa kalooban ng ating Diyos, kami po ay muling babalik. Sa pangalan po ng aking nakaagapay, ang aking unika iha bilang aking technical, Princess Alia Sarmiento, ang aking may bahay na nag-share ng ating mga video, Maiden Sarmiento, at sa lahat ng ating mga ROF followers and supporters na nag-share ng ating mga video, maraming salamat. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.